Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na ginagawa sa gabing ito. At ating pong itutuloy ang ating naiwang talakayan kagabi. Tayo ngayon ay nasa Isaiah chapter 45 verses 14 to 16. Yan ating tatalakayin. Kagabi ay tinalakay natin ang verses 12 to 13. So 14 to 16 tayo ngayong gabi. Okay, so nandiyan si Pastor Claude, kasama ko dito sa church, si Kuya Bob, at saka si Princess. Kaya tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Pray tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon muli na ibinigay mo upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral. Gabayan mo kami, samahan mo kami, Panginoon. Patuloy kong pinagkakatiwala sa iyo ang pag-aaral na ito. Ikaw po ang patuloy na magturo at magbigay ng malawak na kaalaman sa bawat isa. Gabayan mo kami pangunahan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa inyong pagsama. Magandang gabi, Ate Alma, at sa inyong mga kasama dyan sa bahay. Nandito po si Kuya Bob sa church. At ayan, okay, so sa ating pagkapatuloy, bigyan natin ng pagbabalik tanaw, pagbabalik aral ang ating tinalakay kagabi, ang verses 12 to 13. Ang dalawang talatang ito ay tumukoy sa hiwaga ng kapangyarihan at kakayahan ni Yahweh na gumawa ng mga bagay na mahihirap at imposible sa tao, gaya ng paglikha ng daigdig at ng mga nakatira dito. Hindi ganun kadali. Ano po, kung iisipin mo, dahil tayo tao, mahirap sa atin, natin kayang gawin ang mga ginawa ng Diyos. Pero sa Diyos, sandali lamang. Ano po? At sa isang utos niya ay nangyari ang mga bagay-bagay. Plus yung lahat ng mga nasa daigdig. Yung mga nakatira dito at maging yung sa kalawakan, gaya ng buwan, araw at mga bituin. Maging ang pagkapanatili ng mga ito sa kalawakan. Doon nga sa awitin na yung awitin na indescribable, no? Lahat ng mga stars ay binigyan niya ng pangalan at alam niya ang pangalan ng mga ito. Kahit tayong mga tao na mananampalataya sa Kanya, alam din niya ang ating mga pangalan. Yan, at sabi doon sa ay kilalang kilala niya tayo. Okay, magandang gabi, Nanay Gertrudes. Salamat po sa inyong pag-join uli sa ating talakayan. Sa talatang 13, muli ay tinalakay ang pagtawag ng Panginoong Diyos kay Ciro, ang pagtuwid at pagsasaayos ng kanyang mga daraanan o ng mga na tumutukoy sa mga proseso tungo sa pagsasakatuparan ng kanyang misyon sa Panginoon, ang pagpapalaya sa Israel at pagpapanumbalik ng bayan ng Jerusalem. So, ang verses 12 to 13 na tinalakay natin kagabi ay tumukoy sa kakayahan ng Diyos at sa kanyang pagtawag kay Haring Ciro. Ipinapakita dito na ang lahat ay kayang gawin ng Diyos, simula sa paglikha, sa pagpapanatili ng mundo, at sa pagtatalaga ng bawat tao na kanyang gagamitin sa isang partikular na gawain. At pag ito'y ginawa ng Diyos, ang lahat ng kakailanganin ng taong kanyang tinawag ay ipagkakaloob niya. Hindi niya hahayaan ang mga taong kanyang tinawag na mapabayaan, mapariwara o makaranas ng mga bagay na makakasira sa kanya. Bagamat siyempre sa praktikal na sitwasyon, may mga nakikita tayo ng mga lingkod ng Panginoon na nakakaranas ng kahirapan, sakit, pero yun po ay naaayon sa sovereignty, sa soberanya ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang dahilan. Meron akong kilala na hindi ko maintindihan at hindi tinatanong ko rin sa Panginoon minsan. May isa kong kilalang pastor na siya ay ilang buwan nang may sakit na hindi malaman kung ano ang sakit. Napilayan siya, hindi siya makalakad ng ayos, tapos may sakit siya na pabalik-balik sa ospital. Kaninang umaga ay napakababa daw ng kanyang oxygen level, tapos walang makitang diagnostic ang ospital. Tapos yung kanya namang asawa ay parang kamakailan lamang ay nanghihina, na parang bumaba ata yung potassium o basta inatake. Yung kanyang anak naman ay parang naputol yata yung paa dahil na aksidente. Hindi ko maintindihan ano kaya nangyayari, no? Ito yung mga lingkod ng Panginoon.
Well, natin kayong ipaliwanag, pero Diyos ang gumagawa, Diyos ang may kaparaanan sa mga bagay na ito. At marami pong lingkod ng Panginoon na nakakaranas ng mga kagipitan sa buhay. Pero ang dapat nating titingnan, ito po ay kaparaanan ng Diyos. Net alam ko ano ang eksaktong dahilan niya. Pero hindi ito nangangahulugan na pinababayaan ng Diyos ang kaniyang mga lingkod. Ayan po. So atin pong pagpapatuloy ang talakayan sa gabing ito sa talatang 14, 15, at 16. Doon sa verse 14, ang sabi dito ay, ang sabi ni Yahweh sa Israel, mapapasa iyo ang kayamanan ng Ehipto at Ethiopia. Magiging alipin mo ang matatangkad na lalaki ng Seba. Sila'y magiging sunod-sunuran sa iyo. Yuyukuran kanila at sasabihin, sumasa iyo ang Diyos, siya lamang ang Diyos at wala ng iba. Ang talatang ito ay tumutukoy sa paghahayag ng Panginoon ng pagpapala na kanyang ipagkakaloob sa Israel sa panahon ng kanilang pagbabalik sa Jerusalem. Ang sabi dito, mapapasa iyo ang kayamanan ng Ehipto at Ethiopia. Nasaksihan natin itong mga bansang ito doon sa serye ng paghatol sa mga bansa mula chapter 13 hanggang chapter 23 o yung 10 kabanata na iyon. Okay. Upang mas madali nating maunawaan ang nilalaman ng talatang ito, dapat nating balik-aralan natin yung sitwasyon ng kapanahunan ito nung maisulat o maibigay ang propesiya na ito. Nung panahon ni Propeta Isaias, ang Ehipto ay isang napakamakapangyarihang kaharian, kilala sa kayamanan at impluensya. Samantalang ang Ethiopia naman ay isang mayamang bansa. Maalala natin, siya ay kilala rin sa pangalang Kush at isang rehiyon sa timog ng Ehipto. Ang lugar naman ng Seba ay isang grupo ng mga tao na kilala sa kanilang mga tangkad, mga malalaking tao at kayamanan. Ang mga bansang ito ay tinuturing ng mga nagtataglay ng malawak na kapangyarihan sa kanilang kapanahonan. Meron silang impluensya sa panahon na kanilang ikinabuhay at dun sa lugar, sa mundo ng kapanahonan na iyon. Sa talatang ito ay pinapahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias na ang paggawa at kayamanan ng Ehipto, Ethiopia at ng Seba ay ibibigay sa Israel o sa mga Israelita. Sila ay lalapit sa Israel at magpapasakop sa otoridad nito na kinikilala ang presensya ng Diyos sa kanila. Darating ito yung sasabi dito, darating ang panahon na sasakupin ng Israel ang mga bansang ito. Ang mga larawan ng mga bansang ito na dumarating ay ilinarawan bilang mga taong nakakadena o nabihag at bumagsak sa pagsusumamo ay sila ay walang kakayahan dahil sila ay nabihag ng mga Israelita. At ito'y nagbibigay sa ideya ng kanilang ganap na pagpapasakop sa mga Israelita at ang kanilang pagkilala sa Diyos ng mga Israelita bilang ang nag-iisang tunay na Diyos. So nakikita natin na sa isang bahagi ng kasaysayan ay mangyayari ang mga bagay na ito. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat at nandiyan ka na. Ang talata ay sumasalamin sa ideya na ang Diyos ay may pinakamataas na otoridad sa lahat ng mga bansa at maaaring magsagawa ng kanilang pagpapasakop upang matupad ang kaniyang layunin. Ipinahihiwatig din ito ang ideya ng banal na pabor at pagpapala na ipinagkaloob sa mga Israelita. Binibigyang diin ng talata ang ideya na ang mga pinili ng Diyos ay magmamana ng kayamanan at paggawa sa iba't ibang bansa. At ang mga bansang ito ay kikilalanin at susuko sa presensya ng Diyos ng mga Israel o ng mga Israelita. Ang talatang ito ay nagpapakita ng katuparan ng mga propesiya hinggil sa pag-unlad at kaluwalhatian ng Israel. Sa bahaging ito ay binigyang diin ang pagpapasakop at pagpupugay ng mga makapangyarihang bansa sa Israel. So maalala natin, yung kaparehong sitwasyon ay nangyari sa Israelita, sa Israel nung panahong sila'y lumabas sa Ehipto. Kinumbinsi dito o kumilos ang Panginoong Diyos para lumambot ang puso ng mga Ehipto at sila ay palayain. And then yung mga kayamanan nila
alahas o salapi o pilak o ginto ay ibinigay sa mga babaeng Israelita. At ganoon nga nangyari, dala-dala nila ito sa kanilang pagtakas papunta sa lupang Kanaan. At ngayon ay nangyari uli ito, At ito ay binabanggit dito sa mga talatang ito. Magandang gabi, Tess at Pastor Nanding. Salamat sa inyo pong pagsama sa gabing ito. Ang talata ring ito ay sumasalamin sa ideya na ang Diyos ay may pinakamataas na otoridad sa lahat ng bansa. Hindi ito mangyayari kung walang kapahintulutan ang Diyos na mangyari ang mga bagay na ito. Makikita natin ang probidensya ng Diyos o yung pagkakaloob niya sa kaniyang mga tao. Gagawa siya ng paraan, gagamit siya ng mga tao para mapagpala ang kanyang mga taong pinili. This time dito, pinapakita dito na susuko sa kanila ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba para yung kayamanan nila ay makuha nila at masakma, maging mapailalim sa kanila ang mga bansang ito. Ang talatang ito ay nagpapakita ng katuparan ng mga propesiya na banggit natin kanina na hindi hahayaan ng Diyos ang Israel na mahirapan. Bibigyan niya ito ng mga pagpapala, ng mga kayamanan na magagamit niya sa kanyang pamumuhay. At alam nating lahat na gagamit ang Diyos ng kahit na sinong tao, sinumang bansa o anumang pamamaraan para ito ay mangyari. Kagaya ng ginawa niyang pagpapala, yung pagpapalaya sa kanila, si Haring Ciro na hari ng isang malakas na bansa, ang Persya, ay ginamit niya upang mapalaya ang bayan ng Israel laban sa mga taga-Babilonya. At dito ganun din, para maipagkaloob ang pagpapala at mga kayamanan sa kanyang mga piniling tao, gagamit din siya ng mga lugar o ng mga bansa. At ginamit nga sa talatang ito yung Ehipto, Ethiopia at ang Seba. Ang tatlong lugar na ito ay kumakatawan sa kayamanan at yaman ng mundo. At ang kanilang pagpapasakop sa Israel ay sumasagisag sa tagumpay ng piniling bayan ng Diyos sa mga bansa sa lupa. Ang larawan ng mga bansang ito ay dumarating na nakakadena at nahuhulog sa pagsusumamo at nagpapahiwatig ng ganap at lubos na pagpapasakop ng mga makapangyarihang bansang ito sa kalooban ng Diyos. Yung pag sinabi sa panahon ng lumang tipan, yung mga taong nakakadena, sila ay dugtong-dugtong, nakatali sa bawat paan nila at kumikilos na parang mga hayop, parang mga alagang hayop na hinihila noong nagmamando sa kanila. Hindi sila pwedeng tumakbo dahil lahat sila ay nakakadena at mahihirapan lamang sila. So yun ang sitwasyon. So yung larawan na to ay pinapakita na itong mga bansang ito, yung mga tao sa bansang ito, ay lulupigin ng Israel sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. Kung kailan mangyayari o kailan nangyari ang sitwasyon na ito ay hindi naging malinaw sa mga talata na ito. Pero ito ay posibleng propesiya na nangyari nung kapanahunan noon o pwedeng nangyayari sa kapanahunan o mangyayari sa mga susunod na kapanahunan pa. Ayan. Alam nating lahat na sa kasaysayan ng Israel, napakaraming mga bansa na lumaban sa kanila. Mga ibang bayan na pinilit silang pasukuin at pabagsakin, subalit hindi naging matagumpay. Bandang huli ay sila ang nagwagi. Ang pagkapasakop ng mga bansa sa Israel sa lumang tipan ay isang paglalarawan ng sukdulang tagumpay ni Kristo sa lahat ng kapangyarihan ng mundo. Ipinapakita dito ang pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos na walang sino mang makakatalo. Pinatitibay nito ang ideya na ang Diyos ang pinakamataas na otoridad at ang kanyang plano ay matutupad. Ang lahat ng bansa ay susuko at yuyuko sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Sa pagtatapos ng talatang ito ay naghahatid ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa soberanya ng Diyos, ang katuparan ng mga propesiya at ang pagpapasakop ng mga bansa sa kanyang kalooban. Sinasalamin nito ang makasaysayan at kultural na konteksto ng sinaunang mundo habang nagdadala din ng malawak na espiritual na implikasyon sa buhay nating mga tao sa kasalukuyan. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng pinakamataas na otoridad ng Diyos at ang katuparan ng kanyang mga pangako sa kanyang mga piniling tao.
Kung ating mauunawaan at mauobserbahan sa kasalukuyang buhay natin bilang mga mananampalataya, may pagkakataon na tayo namumroblema, nabibigatan. Pero alam niyo kung nandun yung pananampalataya mo sa Panginoon, gumagawa at gumagawa ang Panginoon ng mga bagay sa buhay natin na hindi natin maunawaan kung paano nangyari. Talagang very, very timely, ano? Ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang pamamaraan kung paano niya inaalaga at inaaruga ang kaniyang mga anak. At ganoon ang nais ipahiwatig dito. Hindi lang ito applicable sa mga Israelita, kundi sa ating kapanahunan din, sa ating mga tao sa ngayon. Ibig sabihin, pagka ikaw ay mananampalataya, naandyan ang pagpapala ng Panginoon, naandyan yung pagkakaloob sa iyo at pwedeng gumamit ang Diyos ng kahit na anong pamamaraan o kahit na sino. Hindi po ito pagtuturo ng prosperity, kung hindi ito ay ipinapaliwanag natin kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya at tagasunod niya. Ang Diyos pa rin ang nakakaalam. Ngayon, pag sinabi kasing prosperity, para mas maunawaan natin, nagtuturo ang prosperity preachers na meron kang gagawin. At dahil may ginawa ka sa Diyos, ay ibabalik ng Diyos ang iyong kahilingan. For example, ako ay nagbigay ng malaking halaga sa church. Sabi ba, nagbigay ako ng 1,000 na hindi naman tithes. Parang binigay ko lang, offering. So, umaasa ako na yung 1,000 ko ay gagawin ng Diyos na 10,000 o higit pa. So, yun po yung prosperity. Parang meron akong ininvest, meron akong itinanim para ibalik ng Diyos dahil natuwa sa akin ng Diyos dahil may ginawa ako sa Kanya. Yun po yung prosperity. Kaya tinatalakay po natin dito, walang ginagawa ang Israel. Walang ginagawa ang mga tao maliban sa sumunod at manampalataya sa Kanya. At ang Diyos ang magbibigay, magbabalik ng pagpapala. Pero again, meron po sila, ang ginagawa nila ay sumunod, manampalataya, maglingkod sa Panginoon. At yun ang pagpapalain ng Diyos, yung kanilang obedience, yung kanilang submissiveness, yung kanilang service, yung kanilang pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Hindi po kabayaran kung hindi biyaya ng Diyos sa aspetong material. Ayan po. So kung meron pa kayong mga karagdagang tanong pa sa aspetong iyan, ay pwede po kayong magtanong. Ang talatang 15 ay nagsasabi na ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas ng kaniyang bayan. Mahiwaga siya kaya hindi kayang unawain. Ang talatang ito naman ay tumutukoy sa mga pahayag ni Propeta Isaiah hinggil sa kadakilaan at ang ministeryo ng Diyos. Ano yung ginagawa ng Diyos sa kapanahunan na yon? At ano yung ginagawa ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon? At ano ang gagawin ng Diyos sa mga susunod pang panahon? Kinikilala dito ni Propeta Isaiah na ang Diyos ay isang tago at misteryosong figura. Hidden and mysterious figure. Nakatago, hindi natin maunawaan. Meron ba sa atin dito nakakilala na ng kilalang-kilala, alam na alam ang aspeto at katangian ng Diyos? Na parang kung titingnan mo, ay parang Diyos na rin siya kasi kilalang-kilala na ang Diyos. Pero sa totoo lang, kilala lang natin ang Panginoon sa isang maliit na na bahagi. Siyempre, iba yung pagkilala na nanampalataya ka, iba yung pagkilala na alam natin na siya ay nabuhay bilang tao, ipinako sa krus, at namatay and then muling nabuhay. Yung mga binabanggit sa Bible na siya ay mabait na tao, siya ay maawain, siya ay may pag-ibig, siya ay nagpakasakit, lahat na. Yan ay mga pahapyaw lamang. Pero yung totaling alam mo, yung buong pagka-Diyos o yung personalidad ng Diyos, hindi natin siya ganoon makikilala. No? Yan. Pinasabi dito ni Propeta Isaiah na ang tunay na pagkakilala sa Panginoong Diyos, ang kaniyang katangian ay isang nakatago o misteryosong bagay dahil hindi nga natin totally maunawaan. Sino yung mag-aakala na yung nag-iisang anak ng Diyos ay ipadala niya sa lupa para mamatay? Di ba parang sabi sa unang Korinto chapter 1, I think chapter 1 verse 14 or 18, 14 yon, na ito ay kahangalan na sa mga taong hindi nananampalataya. Kasi walang tao, walang ama na makakagawa ng bagay na yun. Pero ito ay ginawa ng Diyos para sa ating kapakinabangan. Hindi ganun kadali na gawin ang mga bagay na yon. Sa parehong oras, kinikilala niya na ang Diyos bilang tagapagligtas ng Israel.
yun, maaring asahan, maaring hinga ng tulong, maaring lapitan, at maaring magkaloob ng anumang bagay sa mga tao. So, ganoon din sa ating kapanahunan ngayon. Anumang oras na kailanganin natin ng Diyos, na andyan lang siya. Anumang oras na tayo may pangangailangan, mayroong kakulangan, hingin lang natin sa Panginoon at ito ay kaniyang ipagkakaloob. Isa pa sa pangunahing tema na nasa talatang ito ay ang kawalan ng Diyos ng pinanggagalingan. Ang sabi doon, mahiwaga siya kaya hindi kayang unawain. Yung walang pinanggagalingan, walang pinagmulan. Transcendence ang tawag. Walang gumawa sa kanya, walang nagbigay ng karunungan sa kanya, walang nakakaalam kung paano siya naging Diyos o saan siya nagmula. Kasi siya mismo yon. So he existed by himself. At walang anumang gumabay sa kanya kaya siya ay mabuhay o para siya ay maging Diyos. Yan. Kasi kung merong gagabay sa kanya o magiging tagapayo niya bilang Diyos, di mas mataas yun sa kanya. Wala na pong katapusan yon. So, hindi matatapos ang ating talakayan sa ganung bagay. Kaya ang Diyos ay nag-iisa. Walang sino mang nagkaloob sa kanya ng anumang lakas. Tanging sa kanya lamang nanggagaling ang mga bagay na ito. Ang ideya na ito ay nakatago at hindi maintindihan ng mga tao sa isang karaniwang tema sa Biblia. Mahirap unawain ang mga bagay na ito. Binibigyang diin nito ang paniwala na ang Diyos ay lampas sa pangunawa ng tao. Ang kaniyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan. Kaya nga sabi natin dati, papaanong mauunawaan at maipapaliwanag ng isang taong mortal ang Diyos na immortal? Hindi natin kayang gawin yun. Hindi mag-jibe, hindi magmamatch yung isip natin at isip ng Diyos. Mas mataas ang isip niya. So, ang makakapagpaliwanag lang sa kanya ay yung mas mataas sa kanya. Wala nang mas mataas sa Diyos. Tayo, dahil tayo mababa, kaya tayong ipaliwanag ng Diyos kung sino tayo. Yung mga anak natin minsan, dahil ito'y mas mababa sa atin, alam natin kung ano ipaliwanag ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga nararamdaman, yung kanilang ugali. Yan. Kaya, intindihan natin yan. At yan ang pananaw, yan ang sistema ng Diyos. Pero dito, ang Diyos ay nag-iisang Diyos, walang pinagmulan, mahiwaga ang kanyang kaunawaan, ang kanyang kaalaman, at walang tao na totally makakapagpaliwanag, makakaunawa kung sino siya, kung ano ang kanyang mga katangian. Ang lahat ay nagmumula sa kanya mismong soberenya. Ang katotohanan ito ay mababasa rin sa aklat ni Job, kung saan sinisikap ng mga kaibigan ni Job na unawain ang mga daan ng Diyos, ngunit sinaway sila ng Diyos at ipinaalala sa kanila ang kanyang kawalan ng pinagmulan. Sa ibang bahagi ng Biblia, nabasa natin ang mga katotohanan na ang Diyos ang simula ng lahat. Siya ang nagplano at gumawa ng lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay na ito ay magwawakas sa pamamagitan at sa kalooban ng Diyos. Tayo'y naging tao dahil sa biyaya sa pamamaraan ng Diyos at tayo'y mawawala dito sa mundo sa kapanahunan na niloob din ng Diyos. Lahat po tayo ay maglalaho pero nakabase ito sa kagustuhan ng Diyos, hindi ayon sa ating kagustuhan o kalooban. Sa ang Diyos ay walang katapusan. Maglaho man ang lahat dito sa mundo at maging sa kalangitan, ang Diyos ay mananatili. Yan, forever, no? Ang isa pang tema sa talatang ito ay ideya ng kaligtasan. So binabanggit nga doon, ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas. Ibig sabihin, isa sa primary na layunin ng Diyos ay maligtas ang bawat isa. Tinukoy ito ni Isaiah ang Diyos bilang tagapagligtas na tumutukoy sa pagiging tagatubos o redeemer. Sa buong Biblia, ang Diyos ay inilalarawan bilang ang tunay na pinagmumula ng kaligtasan para sa kanyang mga tao. Alam natin lahat at ilang beses nating natalakay sa aklat ng Efeso chapter 2, ang kaligtasan, yung muling pagkabuhay ay nagmula sa Diyos. Even yung ating pananampalataya, hindi ito nagmula sa atin. Ito'y nagmula pa rin sa Diyos. Gaano man kagaling ka, gaano ka man karaming talino or talento,
hindi yung pananampalataya mo hindi magmumula sa iyo. Ito ay nagmula din sa Panginoong Diyos. Napakaraming mga pangyayari sa banal na kasulatan na nagpapatunay na ang Diyos ang tangi at nag-iisang tagapagligtas, o ang isa sa palagian niyang ginagawa ay ang magligtas ng mga tao na susuko at magpapasakop sa kanyang paanyaya ng pananampalataya. Sa mga pagkakataong nakakatagpo ang Diyos o merong isang taong nanampalataya ng totoo, alam agad yan ng Diyos at i-register niya agad iyan sa aklat ng buhay at kayang-kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. Sa Lumang Tipan, nabasa natin ang mga kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa angkan ni Noah, sa kamatayan sa baha, sa panahon ni Moises sa kamay ng mga Ehipsyo, sa panahon ni David sa kamay ni Goliath, sa panahon ni Samson laban sa mga Pilistea, at sa pagliligtas laban sa mga Assyria, Babylonia, at marami pang ibang lipi na nagtangkang kumapi sa kanila. Ito ay sa mga Israelita. Hanggang sa kasalukuyang panahon ay aktibo pa rin ng Diyos na iliniligtas ang kaniyang bayan, kasama na ang tayong mga nagmula sa lipi ng mga hintil. Yung pagliligtas sa atin, ito ay isang misteryo. Ito ay isang napakalaking biyaya ng Diyos na hindi kayang maunawaan. Kaya nga even yung mga Israelita ay hindi nila alam ang mga bagay na ito. Kaya nga yung term na grafting or grafted, idinugtong tayo sa sanga, which is hindi natin inaasahan ito nung una. Walang binanggit sa Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan naman, ang ideyang ito higit na binuo sa pamamagitan ng pagiging tao ng Panginoong Hesus na nangyari upang maging tagapagligtas ng mundo. At alam na nating lahat ang kwento at kasaysayan ng mga bagay na ito. Mahalaga ring isaalang-alang ang kontekstong pangkasaysayan o cultural context ng kabanatang ito. Ang aklat ni Isaiah ay isinulat noong isang magulong panahon sa kasaysayan ng Israel. Ang kabanatang ito ay naisulat at tumukoy sa panahon ng Israel ay malapit ng palayain ng Diyos. Upang maisakatuparan ito, gumamit siya ng isang hintil na hari, nga si Ciro, upang iligtas o hanguin ang mga Israelita sa pagkabihag kung saan sila ay nasa ilalim ng pangaapi ng bansa ng Babylonia. Ang bansa ay nahaharap sa kawalang katatagan ng politika, ng gobyerno, mga banta ng dayuhan, at pagkabulok ng moralidad. Sa gitna nito, ang mga hula ni Isaiah ay nagsilbing paalala ng soberanya ng Diyos at sa kaniyang katapatan sa kaniyang bayan. Ang talatang ito ay nagbibigay ng kasiguraduhan na sa kabila ng anumang kahirapan, ng kalituhan sa mundo, ng kasalanan o anumang pangit, ang Diyos ay kayang magsaayos. Ang Diyos ay kayang magligtas. Again, doon sa sitwasyon ng Panginoong Hesus na nakapako sa krus, He is in the agony, matinding kahirapan. Pero dahil nanampalataya sa Kanya yung isang magnanakaw na napakapako rin sa krus, ang kanyang ginawa ay iniligtas ito. So, ayan po. So, again, ito yung nagpapakita ng walang limitasyong kakayahan, pagmamahal, at pagmamalasakit ng Diyos sa mga tao. Yan po ang ating maaasahan at hindi ito magbabago. So, atin po itong panghawakan kung paano sinabi dito ni Propeta Isaiah na ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Tayo ay part ng kanyang bayan. Mahiwaga siya kaya hindi kayang unawain. Hindi natin kayang unawain ang ginagawang proseso ng Diyos sa pagliligtas niya sa tao. Okay, salamat Pastor Claude sa iyong dinagdag. Walang kakayahan ang tao na maunawaan ang lahat ng bagay sa mundo. Ang Diyos lamang. May nalalaman man tayo pero limitado. Pero ang Diyos alam niya lahat. Kaya tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Sa mga pagkakataong kulang ang ating kaalaman, ay pwede naman tayong humingi sa Panginoon. Hindi natin sasarilinin na tayo mismo magsasaliksik, tayo mismo ang alam ng mga bagay-bagay. Dapat nating i-acknowledge na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, maging ang kaalaman. Kaya nga sinabi doon sa Santiago chapter 1 verse 5, kung kulang ang inyong kaalaman, ay humingi kayo sa Panginoon at siya ay nagkakaloob.
Sa panguling talata sa gabing ito, yung talatang 16, sabi dito, hahamakin at mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. May biglang naiba ang tema, no? Na bumalik tayo sa Diyos-Diyosan. I-review natin ng konti. Ito ay very common na talakayan at bahagi ng Biblia, particularly sa Lumang Tipan. Alam na natin kung anong ibig sabihin ng Diyos-Diyosan at alam na natin, napag-aralan natin sa kabilang sa nakalipas na kabanata kung ano ang naging proseso ng mga tao sa paggawa ng Diyos-Diyosan. Bumili o pumutol ng mga mamahaling kahoy at ito ay pinutol, hinati. Ang kalahati ay ginawang panggatong na kung saan ito ay nagbigay ng init sa kanila at pwede silang makapagluto ng tinapay. Tinapay ang primary na pagkain nila sa Israel, hindi po kanin. Ayan. Ayan. Salamat, Brother Edgar. Okay, kaya nga indescribable. At yung kaputol na kahoy ay hinugisan, nilagyan ng mata, ng hugis ilong, ng hugis tenga, bibig, pinaganda. Tapos ilinagay sa dingding, tapos inalayan ng bulaklak, maya-maya ay niluhuran, ginawang Diyosan. So, yan po ang sistema. Pinahalagahan nila, kumuha sila ng mamahaling kahoy, napakalaki ng kanilang pagpapahalaga sa Diyos-Diyosan na yan. At naging katitisuran ito na ikinagalit ng Diyos sa kanila. Pero sa aspeto ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, dapat din nating maunawaan na posibleng hindi ito gusto ng mga tao. Kasi papansinin mo, yung pagpapahalaga nila sa Diyos-Diyosan, ang pinaka-value nito ay pagpapahalaga sa Diyos. Bagamat maling Diyos ang kanilang pinapahalagahan. Pero paano nangyari ito? Kasi hindi itinuro sa kanila ng kanilang mga tagapanguna kung sino ang tunay na Diyos. Ang mga tagapanguna pa nila mismo ang nagdikta sa kanila para sila magkaroon ng maling pananaw sa Diyos at magkaroon ng pagkakasala. Kaya sabi ni Propeta Hosea sa chapter 4 verse 6, napapahamak ang aking bayan dahilan sa kakulangan ng kaalaman. Bakit kulang ang kaalaman ng kanyang bayan? Dahil hindi tinuturuan ng mga pari. Sa ating kapanahunan ngayon, bakit may mga taong naliligaw? Dahil hindi tinuturuan ng mga lingkod ng Panginoon. Nasa loob na ng church, pero mali-mali pa ang itinuturo. Yun namang mga nasa labas pa, ay hindi naman nababahaginan. So ito ay konsekwensya at ito yung sinasabi dito. Bakit ganon? Bakit nakakagawa ng mali ang mga tao? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. At bakit sumasamba sa Diyos-Diyosan? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ngayon, ang pangunahing tema dito ay yung paggawa ng Diyos-Diyosan. Nadala ko lang doon sa sitwasyon ng karunungan at kaalaman kasi kaya nagkakasala ang mga tao dahil sa hindi itinuro sa kanila ang tamang pamamaraan ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Tayong mga magulang, ganoon po. Bakit nagiging matigas ang ulo ng ating mga anak? Bakit nagre-rebelde? Dahil hindi natin tinuturuan ang tamang gabay sa kanilang paglaki. O Proverbs 22:6, alam na natin yan. No? Turuan ng bata ng tamang daan at nang sa kanyang paglaki ay hindi niya ito iiwanan. So, yung konsepto ng paggawa ng Diyos-Diyosan, sinasabi dito, nahahamakin, mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Pero sa totoo lang po, ang nagtutulak sa kanila ng pagkapahamak ay hindi ang sarili nila, kung hindi yung mga nangunguna sa kanila. Napakalaki ng responsibilidad ng mga tagapanguna. Hindi ko na dinetalye yung proseso at kung ano nangyayari sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi alam na nyo na yan. Alam na nating lahat yan kung ano ang nangyayari. At napakalawak, ang pinakamalaking simbahan yata sa Pilipinas ba o sa mundo, maliban sa Islam, ay yung Roman Catholic na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. Nakakalungkot. Posibleng ang mga taong ito ay nabubulag. Ang gamot sa pagkabulag ay buksan ang mata. At ang mata ay mabubuksan lamang ayon sa tamang katuruan, sa tamang karunungan. Kaya tayong mga totoong mananampalataya, meron tayong responsibility na magturo ng tama. Meron tayong responsibilidad na ilagay o ibigay sa ating mga
karunungan sa ating mga tao, sa ating mga nasasakupan at sa lahat ng tao ang wastong karunungan. Okay, so yun po, napaka-importante. May responsibilidad po tayong lahat. Nakakalungkot na maraming simbahan na hindi lumalago, hindi natututo ng tama ang mga mananampalataya o ang mga lingkod ng Panginoon. Kanina lang po, yung aming fellowship dun sa Antipolo, ako'y nalungkot kasi nabalitaan ko na yung simbahan na pinanggalingan ko ay mas matindi pa po ang sitwasyon nila kaysa nangyayari dito sa atin sa Touching Lives. Yung inaanak ko sa kasal doon ay nagsabi na mali ang itinuturo at walang pinapatunguhan. Sabi ko, kung uubra lang na makabalik ako doon, gagawin ko sana. Kaya lang meron silang pastora may nagngunguna sa kanila. So unethical na panghimasukan ko sila. Lalo't umalis na ako doon. Kaya lang nakakalungkot dahil syempre malapit sa puso ko, mahal ko yung simbahan na yon. At na there was once upon a time naging pastol din ako sa lugar na iyon. Kaya nakakalungkot lang na napapariwara yung mga tao dahil sa maling katuruan at maling kakulangan ng pagtuturo. Kaya sana dito sa Touching Lives o yung mga ibang kasama natin dito, siguraduhin natin na tayo ay natuturuan ng ayos. Marami tayong kasamang pastor, nandiyan si Pastor Claude, nandiyan si Pastor Nanding, yung mga taong nasasakupan natin, siguraduhin natin sana na naituturo ang mga wastong karunungan. Well, si Pastor Nanding ay malapit nang magretiro sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, pero hindi natatapos ang paglilingkod sa Panginoon. At tayong lahat ng mga nandito, tayong mga magulang, siguraduhin natin na naituturo ng maayos sa ating mga anak. Dito sa Touching Lives, alam natin ang sitwasyon natin dito, iilan na tayo dito, pero sana ay magkaroon pa rin ng bawat isa sa atin ng bukas na puso, bukas na kaisipan, para tanggapin ang mga wastong katuruan na pinipilit nating ilaban sa kabila ng mga kahirapan at kabigatan na maituro pa rin sa inyo. Nandun pa rin tayo sa parehong proseso, gusto pa rin natin kayong maturuan mapalalim. Kaya lang minsan ang tumatanggi ay mga tao na. So nawa ay mapanumbalik kasi napakahirap na wala tayong kaalaman o kulang ang kaalaman natin kasi hindi lalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, kagaya ng binabanggit sa mga talatang ito. Okay, so pansamantala mga kapatid, mga kaibigan, ay hanggang doon lang ating talakayan sa gabing ito. Tunay na magpatuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Yung ating daily devotion at itong ating personal devotion, yung ating pananalangin, yan ang ilang bagay na magpapalalim sa atin ng pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. So, pansamantala, hanggang dito muna tayo at bukas natin itutuloy yung mga susunod na mga talata. Samahan po ninyo ako sa ating pagwawakas ng panalangin. Salamat pong muli, Panginoon, sa gabing ito, sa napaka lalim na talakayan na ibinigay mo sa amin. Ang mensahe nito ay mag-reflect sa aming mga buhay at ito po ay masunod namin, magawa namin ang mensaheng ito, Panginoon. Matuto kami at makita namin ang responsibility ng bawat isa sa amin. Responsibilidad sa iyo, responsibilidad sa aming mga sarili at responsibilidad sa ibang tao. Patuloy mong pagpalay ng bawat isang naka-join sa gabing ito, Panginoon. Tulungan mo po't gabayan ng bawat isa at patuloy na makapaglingkod sa iyo, patuloy na mabigyan ka ng karangalan. Po'y dalangin namin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat muli mga kapatid sa inyong pagsama. Brother Edgar, Pastor Claude, Pastor Nanding, Tess, si Irene, si Nanay Gertrudes, at syempre pamilya ni Ate Alma. Yan, salamat po sa inyong lahat dito sa church. Si Kuya Bob at si Princess ay nag-hibernate. Hindi ko alam kung saan napapunta. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye po.